Thank you, Eman, for serving his church today. Thank you, ushers and marshals, and all Sunday school teachers. Let's pray. Father, thank you that you are the holy God. There's nothing and no one like you. And there will be no one else like you and beside you, God. Lord, you are holier than the angels that worship you since time and eternity. You are holier than the heavens that you have created. No elements in this universe, God, can compare to your holiness. We cannot even understand, God, and comprehend your holiness, God. That's why we stand before you, Father, without any pride, without any boasting. For out of your holiness, God, you have chosen us to be your own. And out of even your holiness, you sacrifice your own that we may be your own. Salamat po, Panginoon, for a reminder to all of us who you are and who we are before you. Salamat po, Diyos. Speak to our hearts continually as we study your word in the book of Genesis. In Jesus' name, amen. Amen. Okay, I titled my short sermon today, Free but Slave and Slave but Free. Sa Tagalog po, malaya pero alipin, alipin ngunit malaya. Buksan po natin ating Bible po sa Genesis chapter 39. Dito lang po tayo sa aklat na ito, Genesis chapter 39. At nagpapatuloy po tayo sa ating pag-aaral sa book of Genesis. And in God's providence, tayo po ay nasa chapter 39 na. Sa ating pag-aaral po ngayong umaga, huwag ho natin makakaligtaan ang katotohanan, ang doctrinal context na tinuturo ho ng chapter 39. Actually, hindi lang po chapter 39, the whole Genesis, and if I shall say, the whole Bible. Ano po yung doctrinal context ng buong Biblia? Especially on the study, in our study in the book of Genesis, that God is a God-making covenant. Pag nakalimutan ho natin na ang Diyos ay Diyos na nangako, ang Diyos ay gumagawa ho ng kanyang programa, plano at pangako sa atin, na nagsimula ho kay Abraham, na nagsimula pa rin ho kay Adan, makakalimutan na ho natin at magkakamali na ho tayo ng lahat ng interpretasyon sa Biblia, lalo po sa book of Genesis. Kaya nga hanggang daw ng sinimulan ng Genesis 1:1, sabi doon, in the beginning, God created the heavens and the earth. So ang Biblia ho at ang buong buhay po natin ay patungkol sa Diyos. Ulitin ko lang ho yun. Ang Biblia ho at ang buong buhay natin ay patungkol ho sa Diyos. Akala ho natin ang buhay nating ito ay lagi po nakatuon sa atin. No, dahil po tayo ho ay makasalanan, iniisip natin lagi yung ating kalagayan, yung ating sarili. Pero maintindihan lang ho natin ang buhay ho natin kung titignan ho natin ang buhay natin sa ating relasyon, ugnayan at katotohanan kung sino ba itong Diyos na ito. Maliwanag rin ho na sa buong Biblia, ang Diyos ay tapat na tupdin ang kanyang covenant, ang kanyang pangako, ang kanyang programa, ang kanyang plano. Ang tawag po sa doktrina dito ay the prevailing purpose of God. Ibig sabihin, pag pinalano ho ng Diyos, mangyayari po ito at magaganap po ito. Just quickly, Psalms 33 verse 11, ito po ang sinabi. The plans of the Lord stands firm forever, the purposes of His heart through all generations. Ibig sabihin, anuman ho yung plano, anuman yung programa, anuman po yung pinangako ho ng Diyos sa kanyang salita, ito raw ho ay mangyayari.
sa lahat ng henerasyon. Naranasan niyo ba na kayo'y pangakuan pero hindi po nangyari? No? Pag may mga tao po bang nangako sa inyo, inaasahan niyo bang mangyari? Siyempre ho. Pero madalas, yung mga pangako, yung mga plano ho sa atin ay hindi nagaganap at tayo po'y nabibigo. Pero pag ang Diyos ay nangako, pag ang Diyos ay nagprograma, pag ang Diyos ang nagsabi, ito ho ay magaganap. Sa talata pong ito, ginamit po yung word na stands forever. Sabihin po natin lahat, stands forever. Mangyayari at wala hong kompetensya, unchallenged ang programa, plano at pangako ng Diyos. I'll say it once again. Unchallenged po ang lahat ng plano, programa at pangako ho ng Diyos sa atin. No? Walang makapagbabago nito, walang makapagbibigay ng panibagong direksyon, wala hong pwedeng humamon na baguhin ang mga pangako ng Diyos dahil ito po ay pangako ng Diyos. No? Again, ang tawag po rito ay ang prevailing, sa doctrine po, the prevailing purpose of God. And it will always be unchallenged. So talo na ho tayo sa ating pag-aaral sa Genesis chapter 39. Let's begin with verse 1. Papakita ho natin ang katotohanan ito na unchallenged ang mga prevailing purpose ng Diyos sa buhay nating lahat at maging po sa kanyang bansa. Verse 1, it says, Now Joseph had been brought down to Egypt, and Potiphar, an officer of Pharaoh, the captain of the guard, an Egyptian, brought him from the Ishmaelites who had brought him down there. Ganda ho ng simula ho ng verse 1. Sabi doon, now Joseph had been brought down to Egypt. Ano pong nangyari? Naalala niyo po, chapter 37, siya po ay binenta ng kanyang mga sariling kapatid. Actually, plano nilang patayin si Joseph. Pero pinag-isipan nila, huwag na nating patayin, pagkwartahan na lang natin. No? Kaya ho siya po ay binenta bilang alipin, pero pinalabas na siya ho ay pinatay ng mabangis na hayop sa kanilang ama. At it broke the heart of their dad, of Jacob. Nalala niyo po yan? Pagdating po ng chapter 38, para hong wala sa lugar yung chapter 38 na pinreach po ni Jameson last Sunday. Tungkol ho kay Judah at kay Tamar. Pero makikita ho natin for the coming chapters, yung connection ng chapter 38 kung bakit siya siningit doon. So simultaneous pong nangyayari, yung 37, yung 38, pagdating ho rito, 39. Si Joseph po ay binenta na ho bilang alipin sa Ehipsyo. Totoo lang mga kapatid, wala tayong mababasa ho sa buhay ni Jose, sa buhay po ni Joseph, no? Na pinagdudahan niya ang Diyos sa mga nangyari sa kanya. Nagtanong siya sa Diyos o nagalit siya sa Diyos. Wala ho. Ang ganda ng kanyang panaginip, tila bagay, hindi na inaasahan na mangyayari sa kanya yung mga nangyari sa kanya. No, para bang ito yung plano ng Diyos, pero tila bagay yung panahon na yon, iba ho ang nangyayari. Binenta ho siya ng kanyang mga sariling kapatid. Hinulog po siya sa malalim na balon. Papatayin po sana siya. Pero naisipan na, pagkwartahan na lang ho natin. At binenta ho siya sa pangunguna po ng panganay niyang kapatid bilang alipin sa Ehipsyo. Wala siyang kamalayan na sinabi ng kanyang mga kapatid sa kanilang ama na siya ay pinatay ng mabangis na hayop. Gaano ho kasakit, gaano po ito kasakit, no? Sa buhay po ni Jose. Kaya ho, kapansin-pansin, hindi siya nagalit. Hindi siya nagtanong sa Diyos. Hindi siya nagtampo sa Diyos. Totoo lang ho, yung pinagbubulay-bulayan ko ito, kung ako ito, no, maaring yung pagtugon ko sa mga naranasan po ni Jose ay iba, baligtad. Maaring magalit ako sa Diyos, maaring magtampo ako sa Diyos, maaring magtanong ako sa Diyos. Bakit nangyari ito, Panginoon? Okay? Pero salamat na lang ho sa kanyang kahabagan, sa kanyang biyaya, no? Hindi po ito pinararanas pa ng Diyos sa atin. Pero ang isang bagay pong katotohanan dito,
ginawaran po ng Diyos si Jose ng kapayapaan na bunga ng kanyang pagtitiwala sa Diyos. Pero maging yung kanyang pagtitiwala at pananampalataya sa Diyos, huwag nating kakaligtaan, ito po ay galing pa din sa Diyos. Naalala niyo po yung ating pag-aaral, ang faith po ay divine. Ang pananampalataya ay sagrado, banal. Dahil ang pananampalataya ay hindi yung galing sa atin. We cannot reproduce faith. Ito po ay galing sa Diyos, sa kanyang biyaya at habag, binigyan niya tayo ng pananampalataya para panghawakan ang katotohanan na may Diyos. Now, ilang katotohanan po mula po rito sa dito po sa verse 1 na ating pinag-aralan. Gusto ko lang po malaman ninyo na si Jose, maaaring siya po yung kauna-unahang alipin na Hebreyo sa Ehipsyo. Alam mo natin, doon sa chapter 35 up to 36, yung clan o yung pamilya o yung angkan ni Jose ay napaka-makapangyarihan, napakadami ho nila. Hindi po sila isang kaharian, pero tila baga, ang tawag po sa kanila isang parang tila baga, parang isang kaharian. At sinabi rin po ng mga chapters na yon sa ating previous study, naglagay ang Diyos ng takot sa puso ng mga kapanig kaharian na nagpaplanong hamakin si Jacob at ang kanyang buong angkan. Maalala rin po natin na si Joseph, siya ho ay malaya kasama po ng kanyang mga kapatid, pero sa pagkakataon na ito, siya po ay malaya na naging alipin, pero yung kanyang mga kapatid na nagbenta ho sa kanya, sila po ay malaya, nagkapera, nag-connive, nag-conspire, na palabasin yung kapatid nila na pinatay ng mabangis na hayop, pinagkwartahan nila mismo ang kanilang sariling kapatid. Pakiramdam nila sila ay malaya, pero totoo lang ho, sila po ay alipin. Alipin ho ng ano? Alipin ng inggit, alipin ng selos, alipin ng sama ng loob, alipin po ng galit kay Jose. At alipin po sila ng guilt. Dahil alam nila, miski ipaglihim nila, miski hindi nila sabihin ang katotohanan sa kanilang ama, alam nila na may ginawa silang kasalanan, kadiliman at kalokohan sa kanilang sariling kapatid. Totoo lang ho, yung kami po ay nabigyan ng Diyos ang pagkakataon na dumalaw sa Muntinlupa at magministeryo sa mga nakakulong doon. Marami ho kami nakausap na matatanda na ho. At paulit-ulit na lang sinasabi sa amin na napagkamalan lang ho kami at kami nakulong. Marami ho doon ang nakulong nang wala hong sala. Ang tatanda na ho. Pero nung nakausap po namin sila, sinasabi nila sa amin, pero Pastor Jeff, nagpapasalamat kami sa Diyos. Bagamat kami nakakulong, dito namin nahanap ang kalayaan namin sa aming kasalanan sa harapan ng Diyos. Marami hong malaya ngayon, pero alipin ho. Tila baga nakakulong sila sa galit, nakakulong sila sa sama ng loob, nakakulong sila sa mga lihim na kasalanang nagawa at kasalanang ginagawa. Katulad din ho ni Jose, na siya ho ay alipin na ngayon, pero makikita ho natin ang kalayaan kay Jose at yung mga malalaya niyang mga kapatid ay nakakulong o nakalipin ho ng kanilang kasamaan at ng kanilang kasalanan. Kayo ba'y naloko na ng sarili mong kapatid? Kamag-anak, kadugo, napakasakit ho niyan. No? Minsan ho, may tumawag sa akin, matagal na po ito, may tumawag po sa akin isang kapatiran po natin sa Amerika. Iyak ng iyak. Pagtawag pa lang ho, overseas call, hindi ko na maintindihan ang kanyang sinasabi dahil puro iyak, puro luha, puro hagulhol sa pag-iyak ko. Tapos sabi ko, sige sis, hayaan mo lang muna. Umiyak ka lang muna ng umiyak ka lang na muna umiyak. Ilabas mo ang lahat. Hinayaan ho. At bakaraan po siguro mga 10 o 12 minuto, nakapagsalita na ho siya. Kung paano niloko siya ng kanyang kapatid,
yung mga ipon niya, yung mga naipon niya, no, sa Amerika, pinadadala niya sa kanyang kapatid, milyones po ang halaga. Tapos nalaman-laman niya, ginagamit lang pala ng kapatid niya, no, sa kanyang sarili, sa kanyang boyfriend, no, sa luho ng kanyang buhay. Malungkot pa ho nito, yung biniling lupa at pinatayong bahay niya, inangkinaho ng kanyang kapatid. At maging yung bank account to ay napatransfer na sa pangalan ng kanyang kapatid na kanyang pinagkatiwalaan. Gaano ho ito kasakit? Sabi ko sa kanya, you know what sis, I hope I have the right words to encourage you, to tell you what you need to do. Pero isang bagay lang ang totoo, sabi ko sa kanya, may Diyos. Yun lang ako sabi ko sa kanya, may Diyos. Wala siyang magawa dahil US citizen po siya. Filipino citizen tong kapatid niya, wala ho siyang magawa. Kung hahabulin niya, may laban. Pero iniisip niya, makukulong yung kanyang kapatid. Iniisip niya pa rin na kapatid ko ito. Sa likod ng panloloko ng kanyang kapatid. Gaano ho ito kasakit? Ang taong pinagkakatiwalaan mo, ang taong tinuturing mo na hindi ka lolokohin, at the end of the day, niloko ka. At gaano ho kasakit ang naranasan po ni Jose? Hindi lamang na pinalabas siya na namatay na, siya ho ay binenta bilang isang alipin. Napunta ho tayo kay Potifar. Puntahan natin si Potifar. Si Potifar po ay mababasa niyo ang kanyang pangalan sa Biblia at maging sa Quran. Sa mga hindi po nakakalam, ang Quran ay ang banal na aklat ng mga Muslim. So mababasa po natin si Potifar. Ang kahulugan po ng kanyang pangalan ay ipinagkaloob ni Re o ni Ra. Now, sino po yung Re o Ra? Ang R-E po, pero ang pronunciation ay Ra. Si Ra ho ay ang pinaniniwalaan ng mga Ehipto, ng mga Ehipsyo, mga taga-Ehipsyo, pinaniniwalaan nila, siya ang kataas-taasang Diyos, siya ang lumalang ng langit at lupa, siya ang lumalang ng lahat ng hayop, siya ang lumalang ng lahat ng tao. Yun po ang Diyos nilang si Ra. At ang pangalan po ni Pharaoh, ang pangalan po ni Potifar, ay dinikit sa pangalan po ng Diyos na si Ra. Ganun ho ang tingin ni Parao, hari ng Ehipto, kay Potifar. Ganun po siya tinatrato ng mga tao na itong si Potifar ay regalo ni Diyos na Ra sa buong bansang kaharian ng Ehipto. Now, sabi rin po ng Bible, tinawag po siyang one of Pharaoh's officials. Maliwanag po yan doon sa verse 1 na binasa ho natin. Now, sa salitang officials po doon, ang ibig po sabihin niyan, he is the governor of the governors during that time. So, meron pong hari, ang pangalan ay Parao, sumunod po sa kanya ay si Potifar, isang gobernador ng mga gobernador. Para ho siyang vice president. Para ho siyang ikalawang o little king ng Egypt. Now, yung salita rin po ritong officials, sa Hebreo po ay ginamit po ang word na soris. Let's all say soris. Ang spelling po ay S-A-U-R-I-S. Soris. Ang ibig po sabihin po ng soris, eunuch. Pag sinabi yung eunuch, ang ibig lang po sabihin po niyan, siya po ay castrated. Alam niyo po ibig sabihin ng castrated? Oo. Siya po ay tinanggalan ng ari. Siya po ay tinanggalan ng balls. Okay? Na makinig po kayo. Bakit ganun naman? Ang taas nga ng posisyon mo, para kang ikalawang hari, ikaw ay gobernador ng mga gobernador, pero ang resulta nyon, ika-castrated ka. Tatanggalan ka ng balls. Isipin mo, no?
Sa lahat ng tatanggalin, ba't yung pa ang tinanggal sa'yo? Ito po ang dahilan yan. Sa malalim po nating pag-aaral, ganito po ang dahilan yan. Dahil siya po ay second in command kay Parao. Hawak niya ho ang intelligence community ng buong kaharian ng Egypt. Okay? No? Iniiwasan po nila na maaring makaisip itong si Potiphar, no, na asawahin ang reyna at asawa ng hari ng Ehipto, ang Parao, o di kaya patayin ni Potiphar ang hari ng Ehipto na si Parao at patayin po ang lahat ng mga anak para wala nang susunod na hari at aasawahin niya ang reyna upang siya na ho ang hari. Kaya naisip po malamang ng Parao, hari ng Ehipto, para hindi niya maisip ang mga bagay na ito, tatanggalin ko ang balls mo. Nanuhan niya ako? It makes sense. Di ba ho? Ang haba ng pag-aaral ko rito. Kasi tanong ko, bakit nangyari ito? Ba't ito kailangan gawin? Konti lang ho ebidensya nito sa history writing sa Egypt. Pero yung katabi ho, Syrian Empire, tsaka po yung, nakalimutan ko yung Mesopotamian Empire, ganito ho yung ginagawa sa mga little king ng kanilang kaharian. Pero anyway, it makes sense. And it also makes sense kung bakit ganon ang asawa ni Potiphar. No, because probably she felt neglected sexually. Kasi yung asawa niya, pang-display lang mo siya, trophy lang siya. Pero yung sexual needs niya, yung biological needs niya bilang misis, ay hindi ma-provide ng kanyang asawa dahil tanggal ang balls. Naintindihan niyo? Isipin mo naman, ikaw po ay head ng intelligence. Ikaw ang head ng military. You are the little king. Matalino ho ang Parao, ang hari ng Ehipto. Diretso po tayo sa verse 2 hanggang verse 6. No? So ganun po, no? Siya po ay alipin ni Potiphar. Pagdating ko ng verse 2, the Bible says, the Lord was with Joseph. I hope you're following me. Genesis 39. The Lord was with Joseph, and he became a successful man. Galing, no? And he was in the house of his Egyptian master. His master saw that the Lord was with him, and the Lord caused all that he did to succeed in his hands. So Joseph found favor in his sight and attended him and made him overseers of his house and put him in charge of all that he had. Doon muna po tayo. Lahat po nakikinig, magsabi na amen. Gusto ko yung pagkasulat dito ni Moses. No? Tandaan natin si Moses po ang sumulat ng first 5 books of the Old Testament. Siya ho ay binentang alipin, si Jose, pagdating sa verse 2, in-emphasize niya, the Lord was with Joseph. Tingin sa akin lahat to. Ang Tagalog po nun, ang Panginoon, no, ay sinasamahan si Jose. Mapapansin po natin, mula po verse 2 hanggang verse 6, 5 verses, 5 times inulit ang katotohanan ito. Sa 5 talata ho, verse 2 hanggang verse 6, 5 beses rin pong inulit ang katotohanan na kasama ho ni Jose ang Panginoon. Siguro mas maganda sabihin dito, sinamahan ng Panginoon si Jose. Totoo lang mga kapatid, hindi ito patungkol kay Jose. Patungkol to sa Diyos na sinamahan si Jose. Kaya nga sabi ng verse 2, the Lord was with Joseph. Hindi sinabi, Joseph was with the Lord. Ang sinabi, una, the Lord was with Joseph.
Hindi ko alam ang mga problemang pinagdadaanan nyo ngayon, ang mga challenges sa buhay nyo. Maaring kayo ay alipin ng mga problema, pagsubok sa buhay. Pero nais kong sabihin sa inyo, ang mahalaga, huwag kang lumayo sa Diyos. Sapagkat ang Diyos hindi lumalayo sa iyo. Ano man ang mga kapagsubukan na pinagdadaanan ho natin, ang Diyos kasama natin. Pakisabi nga po sa inyong katabi, kapatid, may Diyos. Huwag kang panghinaan ng kalooban, huwag kang dumaan sa likong daanan at sa madilim na kaparaanan. Bitawan mo ang iyong mga kasalanan, isuko mo sa Panginoon, pagsisiyan mo ito, lumapit ka sa Kanya, sapagkat siya'y naghihintay lamang sa iyo. Hindi aksidente na ikaw ay narito, nilalapit ka ng Diyos sa Kanya. Hindi aksidente na ikaw ay naiimbitahan lamang sa mga gawain katulad nito. Sa likod nito ay kamay at tinig ng Diyos na nilalapit ka niya sa Kanya. Sino rito dumating na may mga bitbiting problema ka ngayong araw na ito? Pakitaas mo kamay. May mga bitbiting kang problema. Maaring hindi mo alam kung ano nang gagawin. Maaring may mga inaasahan kang tao na hindi naman nangyayari. No, maaring may mga naisin ka pero tila baga walang elemento at walang palatandaan ng pagkilos ng Diyos. Pero gusto ko po sabihin sa inyo, kung ang inyong buhay po ay nakasuko sa kapamahalaan ni Jesus, ang Diyos ay sumasa atin. At ang sabi niya ho, hindi kita iiwan at hindi kita pababayaan. Ang sabi ng Biblia, dahil ang Panginoon ay sinasamahan si Jose, the Bible says, he became a successful man and he was in the house of this Egyptian master. Alipin siya, pero siya po ay matagumpay. Alipin po siya, pero nakakaranas po siya ng kalayaan at paggalaw ng Diyos. Let me say this. God's blessing is not bound to the land of Israel. He is bound to bless His people wherever they are. Wala na ho si Jose sa Israel. Wala ho si Jose doon sa pangakong lugar sa Bethel ng kanyang lahi at ng kanyang pamilya. Nasaan po si Jose? Nasa ibang kaharian, nasa ibang bansa. Pero tandaan niyo ho, san ka man ilagay ng Diyos. Kung kalooban ng Diyos na ikaw ay ilagay na sa Amerika, pagpapalain ka niya ron. Kung kalooban ng Diyos na ikaw ay ilagay ng Diyos sa Australia, pagpapalain ka ng Diyos doon. Kung kalooban ng Diyos na ikaw ay manirahan sa Canada, pagpapalain ka ng Diyos. Pero ito pong gusto ko lang sabihin sa inyo. Pero kung ang kalooban ng Diyos sa iyo ay manigilan sa bansang Pilipinas, pagpapalain ka pa rin ng Diyos. Alam niyo bakit? Kasi ang pagpapalaho ng Diyos ay hindi nakabase sa bansang kinalalagyan natin. Ang pagpapalaho ng Diyos ay nakabase sa Diyos. Amen ho ba? Amen ho ba? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Sabi nga ni Pastor Jeff, God's blessing is not primarily based on our performances, but on His promises. I'll say it once again. God's blessing is not primarily based on our performances, but on His promises. No, pinangako ho ng Diyos ng lahat ng lugar na ating mararating ng ating paa, ang lahat ng gagawin ng ating kamay ay Kanyang pagpapalain. No? Pinangako ho yan ng Diyos. Pinangako ng Diyos sa Kanyang biyaya, bagamat di tayo karapat-dapat, no? Pagpapalain niya ho. Sasamahan niya ho tayo sa lahat ng ating mga buhay. Pansinin po natin kung paano po pinromote ng Diyos dahan-dahan si Joseph o si Jose. Verse 3, it says, his master saw, nakita ho ng kanyang amo, si Potiphar, na makapangyarihan, parang little king of Egypt, his master saw that the Lord was with him. Kita nyo? Maging ang isang hindi Kristiyano, maging ang isang hindi sumasamba kay Yahweh, napansin niya ang kamay ni Yahweh. Binuksan ng Diyos ang spiritual eyes ni Potiphar para makita niya na, ay, maaring sa kanyang kaisipan, si Ra
Pero hindi niya alam, yun ang makapangyarihang Diyos na higit na makapangyarihan pa kay Ra. Dahil wala naman tunay na Diyos kundi ang Diyos ng Israel, ang Diyoso na si Yahweh. His master saw that the Lord was with him and that the Lord caused all that he did to succeed in his hands. Kita nyo? Ang isang taong may ugnayan, may relasyon sa Diyos, listen carefully, ang isang taong pinamamahalaan, sinasamahan ng Diyos, makinig po kayo, magtatagumpay ka. Magtatagumpay ka. Gano'n mang kahirap ito. Isipin mo, gano'n kahirap kay Jose na isang Hebreyo, isang dayuhan, isang estranghero na maglingkod sa Ehipsyo. Pakinggan niyo po mabuti. Nagpag-aaralan po natin, galit na galit, muhing-muhi ang mga taga-Ehipto sa mga Hebreyo. Gano'n kahirap yon? May kausap po ako, pinsan ko, the other day. Sabi ko, sis, insan, kamusta ka dyan sa Amerika? Sabi niya, pag-pray mo ako, Pastor Jeff. Sabi ko, bakit? Sabi niya, kasi ganito, ganyan, maraming pagsubok, bla bla bla. Pagdating sa kumpanya, sa team namin, ako na ang pinakamatanda, kasama ko mga bata, mas agresibo, mas maraming idea, ako lang ang Pilipina, lahat sila puti, puro Amerikano. Yung pressure, yung discrimination, nararanasan ko. Sabi ko lang sa kanya, insan, may Diyos. Kunya? Sabi ko sa kanya, insan, may Diyos, at kasama mo itong Diyos, sinasamahan ka ng Diyos na ito, at hindi ka niya iiwan at pababayaan man. Kung nakakaranas ka ng pangahamak ng iba, kung nakakaranas ka ng paninirang puri ng iba, kung may mga tao po sa iyong kapaligiran na gusto kang ibagsak, tandaan niyo po ito, may Diyos. Hindi ka niya iiwan at hindi ka niya pababayaan. Kailangan kang magpailalim, magpasakop, yung buhay mo sa Kanya. Marami sa atin, lumalayo ka sa Diyos. Lumayo ka sa Diyos, kanino ka pupunta? Dalawang lugar lang naman, dalawang tao lang naman pwede mong puntahan. Ba't tingin mo, kaya mo ang buhay mo? Huwag kayong malintulad doon sa akin, sapagat sa maraming taon ng aking kabataan, akala ko po ako ang Panginoon, ako ang hari ng buhay ko. At nauwi lang ho lahat sa wala. Nauwi lang ho lahat sa kalungkutan at paglayo sa Diyos. Verse 4, tingnan natin yung promotion na ginawa ng Diyos kay Jose. So Joseph found favor in his sight and attended him. He made him overseer of his house and put him in charge of all that he had. Nakita niya lang, alipin niya ito, taga-hugas ng plato, taga-igib ng tubig, taga-linis siguro ng CR nila, taga-ayos ng kama, taga-walis. Sabi niya, grabe itong batang to. Kasi sa age pong ito, mga 21 years old na ho siya, 17 years old siya nung binenta siya, most probably mga 21 years old, sabi niya, halika nga, boy, sa akin ka maglingkod sa loob ng bahay ko. At maging sa loob ng kanyang tahanan, patuloy pa rin siyang pinagpapalaho ng Panginoon. Kapag ating unang verse 5, from the time he had made him an overseer in his house and over all that he had, again, listen, tingin po sa screen, again, the Lord blessed the Egyptian's house for Joseph's sake. Pinagpapala ng Diyos, ang tahanan ni Potifar. Bakit to? Dahil kay Jose. At bakit dahil kay Jose? Dahil pinagpapala ng Diyos si Jose. See? The blessing of the Lord, again, naman yung phrase na yun, was on all that he had in house and field. Maging sa negosyo ni Jose. Negosyo ni Potifar, pinagpapala ho siya ng Diyos dahil lang po kay Jose. And look at the promotion again. Verse 6. Dahil nakita niya, mapagkakatiwalaan sa malit bagay, pagkakatiwalaan sa medyo malaking bagay, pagkatiwa ng verses, pagkakatiwalaan na ho sa higit na malaking bagay. Verse 6, so he left all that he had in Joseph's charge. Biro mo?
Lahat ng kanyang panunungkulan, lahat ng kanyang pinapamahalaan, sabi niya, Joseph, dahil mapagkakatiwalaan ka sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan kita sa malaking bagay. Mga minamalong kapatid sa Panginoon, ang gusto kasi kaagad natin doon. Pero ang sabi ng Diyos, kung tapat ka rito, pagkakatiwalaan ka ng Diyos dito. Kung di ka tapat dito, no? Nag-uuwi ka ng ballpen, papel, stapler, ng opisina ninyo, okay, nag-uuwi ka ng pako, kahoy, tornilyo, martilyo na hindi naman sa'yo, no? Kumukupit ka sa kaha ng tag-20 pesos araw-araw, magkano yun sa isang buwan, at magkano po sa isang taon yun, hindi ka pagkakatiwalaan ng Diyos dito. Dahil ang Diyos ay hindi pwede kang samahan kung ikaw ay mali. Dahil ang Diyos ay matuwid. Okay? Ulitin ko po yun. Hindi pwedeng sumakay ang Diyos sa mali. Dahil ang Diyos ay matuwid. Pero pag nakitaan ka ng Diyos na namumuhay ka na may takot sa Kanya at may katapatan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan ka ng Diyos sa malaking bagay. Gising po ba ang lahat? No? Sabi ito sa verse 6, so he left all that he had in Joseph's charge, and because of him, he had no concern about anything but the food he ate. Naisip niyo yun? Uuwi na lang siya, hindi na tatanungin, nabayaran mo na ba, Joseph, yung Meralco? Nabayaran mo na ba yung PLDT? Yung tuition ng mga, kung may anak man siya, pero tingin ko wala. No? Nabayaran mo na ba yung mga babayarin? Na-check mo na ba yung mga properties ko, yung mga ani? Hindi niya na iniisip yon. Dati iniisip niya. Ngayon hindi na iniisip yon. Ano na lang daw iniisip ni Potiphar? Pagkain ko. Pagdating ko ni Potiphar, pagdating niya, hey, Joseph, what's the rules today? Yun na lang iniisip niya. Pagtapos ako kumain, tutulog na lang siya. Di naman sila pwede mag-labing-labing ng misis niya kasi siya ay walang balls. Oy, by the way, pag uwi niyo mami, ano natutunan niya sa sermon ni Pastor? Walang balls. Hindi ho yun. Hindi ho yun. You know? Matutulog na lang siya. Kasi alam niya, si Jose ay mapagkakatiwalaan sa lahat ng bagay. Galing, no? Ito ba'y dahil sa galing ni Jose? Hindi ho. Dahil sa pagsama ng Diyos kay Jose. Alam niyo po, maganda kay Potiphar. Pinag-iisip-isipan ko ito. Alam niyo maganda kay Potiphar? Gusto niyang tumabi at sumama sa mga taong nakikitaan niya ng pagkilos ng Diyos. Totoo lang ho. Sumama ka, dumikit ka, kaibiganin mo, makipag-ugnayan ka sa mga taong may mga ebidensya ng pagkilos ng Diyos sa buhay nila. Hindi ka magkakamali. Sumama ka sa mga taong maraming ebidensya ng panloloko, pagkakasala, no? At mga krimeng ginagawa, madadamay ka din. Do you get the point? Si Potiphar, pinili niyang tumabi. Pinili niyang ilapit si Jose sa kanyang tahanan at sa kanyang kapamahalaan. Bakit? Sabi ng Biblia, nakikita ho ni Potiphar ang paggalaw at pagkilos ng Diyos sa buhay ni Jose. Ilang mga aral ho na ating matututunan ngayon. Una, promotion comes from the Lord. Promotion comes from the Lord. Kung hindi ho sinamahan ng Diyos si Jose, wala hong ganitong mga pagpapala at galawan sa buhay ni Jose. Maliwanag po ang sinasabi noon ng Biblia. For promotion cometh neither from the east, nor from the west, nor from the south. But God is the judge. He put it down one and set it up another. See? Huwag mong piliting pangarapin na umangat. Hayaan mo
na ikaw ay magkaroon ng isang malalim, makatotohanang relasyon sa Diyos at hayaan mo na ang Diyos ay itaas ka. Sapagkat pag tinaas ka ng Diyos, walang taong pwede magbaba sa'yo. Pero pag tao po ang nagtaas sa'yo, tao rin ho ang magbababa sa'yo. Naunawa niyo ha? Huwag kang matuksong dumaan sa mga shortcut ng pag-unlad ng buhay o promotion sa iyong opisina. Huwag. Hayaan mo ang Diyos ang siyang gumalaw. Sapagkat ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay pagkakatiwalaan sa malaking bagay. No? Yung tingin nyo, pinangarap to ni Jose? Hindi. Sa ating pong nakakaranas ng kabutihan at promosyon ng Diyos, pinangarap po ba natin yon? Hindi. Ang mga pinahihintulutan ho ng Diyos na mangyari sa buhay ko ngayon at sa buhay ng ating lokal na iglesia, hindi ko ito pinangarap. Kontento na ako na pastoran, miski 30 yan, 50 yan, alagaran ko kayo, turuan ko kayo ng salita ng Diyos, paluguin ang relasyon sa Panginoon. Pero may prinsipyo ang Diyos eh. Pag sinamahan ka ng Diyos, bagamat di ka karapat dapat, pag sinamahan ka ng Diyos, sa likod ng iyong pagkukulang, pag sinamahan ka ng Diyos, sasamahan ka niya hanggang matupad ang kanyang pangako, ang kanyang plano, ang kanyang programa sa buhay mo sa ikaluluwalhati ng kanyang pangalan. Amen? At walang makapipigil po nito. Ganda ho ng sinabi ni Greg Laurie, no? Sabi niya, God's plans for you are better than any plans you have for yourself. So don't be afraid of God's will, even if it's different from yours. Tagalogin ko. Ang plano ng Diyos sa iyo ay higit sa mga anumang plano mo para sa iyong sarili. Kaya huwag kang matakot sa kalooban ng Diyos. Miski itong kalooban ng Diyos ay iba sa plano mo. Do you get the point? Kasi parang nasasabi lang natin minsan na, kalooban ng Diyos to kasi gusto ko. Paano kung hindi yun ang kalooban at plano ng Diyos sa iyo? So ang unang aral po sa atin, promotion comes from the Lord. Pangalawang aral po, never be envious on how God blesses others. Learn to rejoice with them. Huwag kang maiinggit. Huwag kang magsiselos sa mga pagpapala ng Diyos sa iba. Bagkus, ikaw ay matutong maging maligaya para sa kanila. Do you get the point? Sino rito minsan naiinggit ka? Pakitaas mong kamay. Salamat po sa mga totoo. Sino po rito kailanman sa buong buhay mo, hindi ka naiinggit at hindi ka nagsiselos? Pakitaas po ang kamay. Sino rito hindi kasali? Di ba ho? Hindi ka makapagtaas ang kamay dahil hindi mo kayang aminin sa iyong kayabangan, hindi mo kayang aminin na ikaw ay naiinggit at nagsiselos minsan. Tama o mali? Kung tama ho ang Bibliang pinag-aaralan ko at pinangangaral ko, lahat ho tayo ay nakakaranas ng inggit at selos. Tama ho? Naulitin ko. Sino po sa atin dito minsan naiinggit at nagsiselos ka? Pakitaas ang kamay. Sino rito ang punong-puno ka ng kayabangan? No, tingin mo hindi ka naiinggit at di ka nagkakasakilan pa man. Pakitaas mong kamay. Masakit ho ba yung ganong pagkaaral? Na pinapangaralan ho natin ang totoong katotohanan ng ating kasamaan. Kaya ang ganda ho nga ng prayer ni Elder Eman kanina sa worship, di ba? Lord, pag nakikita namin yung kabanalan, kami po parumi. Kami ho, walang may pagmamalaki sa'yo. Yun ho yun eh. Ayaw nating aminin ang ating kamalian, pero hindi mo alam, ang simula ng paggalaw ng Diyos sa'yo ay ang pag-amin ng iyong kasalanan, kamalian at kapalpakan sa buhay. At huwag mong isisi sa iba. Ako, Lord, ang nagkasala. Ako po masama. Ako po ang mali. Patawarin mo ako, O Diyos. Kaya huwag kang mainggit kung pinagpapala ng Diyos yung iba.
kung mas maganda ang kotse niya kaysa sa iyo, no? Kung siya'y nakatira sa isang subdivision na hindi nilulubog pag panahon ng tag-ulan at ikaw na may nakatira sa isang subdivision, so sa tuwing uulan, inaasahan mo ng lulubog. Kung siya ay kumikita ng dolyares, ikaw ay peso, no? Maging masaya na lang ho tayo sa kanila. Sabi ho ng Biblia, no? Rejoice in the Lord always, and again I say with you, rejoice. Magalak tayo lagi sa Diyos, anuman ang kalagayan natin. Pero sabi rin po ng Biblia, rejoice with those who rejoice. Ganda ho na sinabi ni Pastor Jeff, to murmur against God's blessings to others is to murmur before God. Kung hindi mo matanggap ang paggalaw, ang promosyon, ang pagpapala, ang biyaya ng Diyos sa taong yon, parang hindi mo matanggap ang biyaya, pagkilos at paggalaw ng Diyos sa Kanya. Para ka nagrereklamo, Lord, bakit mo siya pinagpala? Ako hindi. Bakit mo siya pinagunlad? Ako hindi. Bakit siya tila baga walang problema? Ako hindi. Diyos siya. May dahilan ng Diyos kung bakit siya pinagpala ng Panginoon, may dahilan din ng Diyos kung bakit ka pa hindi niya pa pinagpapala. Sa mga pinagpapala ho ng Diyos ngayon at sa mga dumadaan sa pagsubok ngayon, isa lang po ang totoo. Sinasamahan ka ng Diyos sa lahat ng bahagi ng buhay mo. Pagpapala man o pagpapalo, pag-unlad man o mga pagsubok sa buhay, sinasamahan ka ng Diyos. Okay? Kaya nga po ang problema rito, kung tayo po hindi nasisiyahan sa pagpapala ng Diyos sa iba, may problema tayo. Kung hindi rin po tayo nalulungkot o napipighati sa mga pinagdadaan ng kamatayan, kalusugan, hamong kalusugan o problema ng iba, may problema rin tayo. Sa English po, if we are mourning while others are rejoicing, there's a problem in our hearts. If we are rejoicing while others are mourning, we also have a problem in our heart. Okay? Ito na ho tayo. So ano pong sumunod na pangyayari? Pinagpala ho. Grabe ang promotion ng Diyos kay Jose. Ano pong sumunod na pangyayari? Verse 6 up to verse 10. Now Joseph was... Now Joseph was handsome in form and appearance. Ibig sabihin, gwapo ho ang itsura, gwapo ho ang katawan. Balansyado. No? Meron ho kasi gwapo mukha, hindi gwapo ang katawan. No? Meron naman ho, gwapo ang katawan, don't mention the face. Di ba? Parang hipon na... Sabi ko ng Biblia, si Jose, guwapo. Lahat ng guwapo magsabi ng amen. Lahat ng feeling guwapo magsabi ng amen. Feeling guwapo ka lang. Ito, guwapo. Matipuno, attractive. Sabi ko ng verse 7, tingnan niyo po yung Bible doon. After a time, his master's wife, asawa ni Potiphar, cast her eyes on Joseph and said, ibig sabihin, hindi to instant na nangyari. Napapansin niya, gwapo pala itong batang to. Ayan. After a week, pinawisan, naghubad ng damit si Joseph. Wow! Yummy! Yan no? Kasi ito po sabi, and after a time, his master's wife cast her eyes on Joseph and say, lie with me. Sabi niya, hey, hoy, pogi. No? Magtalik tayo. Verse 8. Now, tingin niyo maganda si asawa ni Potiphar? Ay, for sure. Hindi pwede mag-asawa, no? At gypsy ho siya. Alam, nakakita na ba kayo ng Egyptians? Sino po nakakita na ng mga Egyptians? Pakita sa may. Kaganda nila, no? Tall, dark,
sexy and beautiful ang mga gypsies, ang mga Egyptians. Sabi na, lie with me, verse 8. But he refused. Biro mo? No, palay na ang lumalapit sa'yo. Tinanggihan mo pa? Bakit kaya? Bading ba? Si Joseph, makikita natin na mamaya po ay hindi. But he refused and said to his master's wife, behold, because of my master has no concern about anything in the house, and has put everything that he has in my charge, he is not greater in this house than I am, nor has he kept back anything from except you, because you are his wife. Kita nyo? Alam mo ni Joseph yung kanyang parameters, yung kanyang limitasyon. Hindi ako ang nagmamayari ng tahanang ito. Alipin lang ako. Hindi ko rin pagmamayari. Hindi rin kita pagmamayari. Alipin lang ako. Have you seen that? Have you read that? That alam mo natin yung mga parameters natin para hindi magulo. Pero hindi lamang ho yun. Sabi niya, how then can I do this great wickedness and sin against Potiphar? Amen? Hindi ho. Tignan yung Bible. How can I do this great wickedness and sin against God? Pag pumayag akong sa kagustuhan mo magtalik tayo, higit sa lahat gumawa ako ng kasamaan sa harapan ng aking Diyos. Itong Diyos na sinamahan ako, itong Diyos na pinuromote ang buhay ko, itong Diyos na hindi ako iniwan at pinabayaan man, magkakasala ako sa Kanya. Hindi lamang sa iyo, hindi lamang sa asawa mo, hindi lamang sa amo ko, higit sa lahat, magkakasala ako sa iyo. Now, tingin nyo, tumigil yung asawa ni Potiphar? Tingnan po sa verse 10. And as she spoke to Joseph, day after day, he would not listen to her, to lie beside her, or to be with her. Siguro sinabi niya, sige na boy, pumayag ka na sa gusto ko. Walang makakaalam. The following day, sige na. No? Bibigyan kita ng isang barang ginto. Pumayag ka lang. Naintindihan natin, no? Desperate housewife. Kaya it makes sense Kasi asawa niya, walang balls. Kaya posibleng ganito siya. Listen carefully. Teka, pastor, may paggalaw ng Diyos sa buhay ni Hosea. Tandaan niyo po ito. Tingin sa lahat to. Pag may paggalaw ang Diyos sa buhay mo, may paggalaw ho ang dyablo din sa buhay mo. Maliwanag po? Hello? Pag may paggalaw ho ang Diyos sa buhay mo, may paggalaw ang dyablo sa buhay mo. Gusto niyang i-frustrate ka, gusto niyang i-disappoint ka niya, gusto niyang magalit ka sa Diyos, kaya gagawa ho siya ng paraan. And in our context, ginamit niya ho ang asawa ng kanyang amo na si Potiphar. Verse 7, ang sabi ho ng Bible, she had her eyes on Joseph. Pangalawa, verse 7, she invited him to have sex with her. Pangatlo, she seducing Joseph day after day, verse 10, in spite that he already refused her in verses 8 up to 9. O tanong, madali ho bang tanggihan ang tukso? Kakanta ka lang ba ng, oh tukso, layuan mo ako. Lalayo yung tukso sa'yo? Kaya ang ginawa ho ni Joseph, tumakbo. Hindi yan sinabi na, tukso, layuan mo ako. Siya ho ang lumayo. Alam na ho natin ang kwentong ito. Maring sabihin natin, wow, ang tindi ng moral fortitude ni Jose, natanggihan niya ang tukso ng isang kaakit-akit na malaprinsesa ang dating. Was it because of Joseph's moral fortitude? I don't think so. Marami po ring mga tao sa Biblia na sinamahan po ng Diyos. Di ba ho? Pero sila pinagkasala at nagkamali. Na bakit ganito kay Jose? Kakaiba si Jose.
Hindi naman kakaiba ho. Dahil niloob lang ng Diyos ni Jose ay huwag magkasala. No? Kaya nga sabi ni Jose, how can I do this great wickedness and sin against God? Tingin nyo, naisip lang ni Jose yon? Hindi ho. Biniyayaan siya ng Diyos para siya ay huwag magkasala. Anong katibayan po sa Biblia? Titus chapter 2, verse 11 and 12. For the grace of God has appeared that offers salvation to all people. It teaches us to say no to ungodliness and worldly passions and to live self-controlled, upright, and godly lives in this present age. Napansin ko yan sa buhay ko. Alam niyo maganda ho, yung grace ni Lord. Tulog ka pa, gumagana ho yung grace ni Lord. Pagising mo sa umaga, gumagana pa rin yung grace ni Lord. Bago ka matulog sa gabi, gumagana ho yung grace ni Lord sa buhay natin. Walang minuto, walang segundo na hindi gumagana at gumagalaw ang grace, ang biyaya ng Diyos sa buhay po natin. Kaya kung titignan ko po yung buhay ko bilang isang Kristiyano at bilang pastor, 10 years ago, anumang pagbabago ho na naganap po at merong pagbabago ho talaga na naganap sa puso ko, hindi po dahil ako'y pastor, hindi dahil ang galing ko, hindi dahil ako'y malapit sa Diyos, ay hindi ho. Anuman ang pagbabago na nangyayari po sa puso ko at sa buhay ko bilang asawa, bilang pastor, bilang isang Kristiyano, lahat po yan, galaw ng Diyos. Amen? Ganon din po sa inyo. Sapagkat ang sabi ng Biblia, He who began a good work in you will carry it on to completion until the day of His return. Yan rin po ang sinasabi ng Biblia. Dati-dati ho, madali po ako madaig ng tukso. Pero nakikita ko ho ang paggalaw ng Diyos. Pinagtitibay niya ho tayo sa ating mga kahinaan. No, dati-rati ho, madali po akong magalit. Pero hanggang ngayon, patuloy po tayong hinuhubog ng ating Panginoon. No, dati-rati masasabi ko na hindi ganong kalalim ang aking pagmamahal sa Diyos. Pero dahil tayo po'y ginagalawan ng Diyos at tapat po siya, tinuturuan niya tayong mahalin siya ng buong buhay po natin sa Kanya. Ano po nangyari? Mababasa niyo po sa verse 11 to 18. Nagkaroon ng pagkakataon ang asawa ni Potifar. No? Anong ginawa? Habang walang ibang mga alipin, tinawag na si Jose, niyakag muli na magtalik sila, tumakbo ho si Jose, hinablot. Hindi po sinabi ng Bible na ni-refuse niya. Pag sabi pa lang ho niyang asawa ni Potifar, tumakbo na siya. Pero ang problema, talagang desperada na eh. Nahablot. No? Yung panakip sa damit ni Jose. At anong ginawa ni Jose? Tingin niyo ba tumingin siya uli? Bumalik siya? Oops, excuse me. Yung balabal ko, hindi ho eh. Tumakbo siyang papalayo. Pag-alis ni Jose, pinatawag po ng asawa ni Potifar ang lahat ng alipin. Sabi niya, kita nyo, yung Hebreyong alipin natin yan. No? Ngayon dumating po yung kanyang amo, na si Potifar. At alam mo natin nangyari. Verses 19 to 23, nagsumbong, siyempre. Inunahan na ho siya. Ano po nangyari ho? Naniwala ba si Potifar sa sinabi ng misis niya? Yes! Totoo ba yung sinabi ng misis niya? No! Paano sabihin, bakit hindi pinagtanggol ni Jose ang kanyang sarili? Anong laban ni Jose? Asawa yon. Ano ba siya? Alipin. Egyptian ho yun, parang prinsesa. Ano ba siya? Alipin. Babae ho yun. Ano ba siya? Lalaki. Madalas sa mga sexual na akusasyon, ang pinaniniwalaan lalaki o babae? Babae. Pero isang halimbawa sa Biblia ito, ang naging biktima ng maling kwento at maling panghuhusga ay isang lalaki na si Jose. Tanong, may nabasa ba kayo nagreklamo? Nakulong ho ba siya? Nakulong. Biro mo, no? Alipin,
na-promote, makaraan ng ilang taon, naging preso, na-demote. Tanong, may nabasa ba kayo nagreklamo sa Diyos? Nagsinisi ang Diyos? Nagalit ang Diyos? Nagalit sa Diyos? Wala. Grabe, no? Yung binabasa ko nga to, Lord, sana ganito, ang puso ko, ganito to, katulad ni Jose. No? Patuloy siyang nagtiwala sa Diyos, sabi ng Bible. Tigay sa akin lahat to. Pagdating sa loob ng kulungan, merong jail warden. Di ba? Lahat ng pahirap, siguro sabi ni Potiphar, tsaka ng asawa ni Potiphar, pahirapan mo sa loob ng kulungan yan, yung lokong yan. Lahat ng pinagagawa ng jail warden, nagtatagumpay. Kaya dumating yung time, sabi ng jail warden, sige, kakosa, ikaw na ang mayor. Basahin niyo ba sa Bible? Siya na yung mayor eh. Siyempre ito naranasan ng makulong, pakita sa amin. Sa Pilipinas Huwag kayo maya. Di ba? Meron niyang kosa. So si pinaka-boss-boss doon, si mayor, siya yun. Pero mapapansin natin, lahat ng pinagagawa ng jail warden, tagumpay, tagumpay, tagumpay. Si Jose. Bakit? Kasi miski sa loob ng kulungan, siya man ay nakakulong, pero ang mahalaga, sinasamahan siya ng Diyos. Amen? Sige, palakpakan natin ang Panginoon. Mga minamahalong kapatid sa Panginoon, matapos sa tayo, hindi ko alam kung anong umaalipin sa'yo, o anuman ang nararamdaman mo parang nakakulong ka sa rayuma, inaalipin ka ng rayuma, o nakakulong ka sa problema mo sa asawa mo, o alipin ka sa problema mo sa anak mo, hindi ko alam. Isang bagay lang po ang totoo. Kasama mo ang Diyos. Okay? Let me say this. Sabi ni D.L. Moody, when you are down to nothing, God is up to something. When you see the least, God is doing the most. Lahat ng mga naganap, pangit man o maganda kay Jose, galaw ng Diyos yan. May kapahintulutan ng Diyos doon. At malalaman po natin for the coming chapters and for the coming Sundays, ang ultimate goal at plan ng Diyos kay Jose, kung bakit siya pinadaan ng Diyos sa mga problema yan. That's why if you feel down today, God is up to something. Hayaan mong gumalaw ang Diyos. When you see the least, God is doing the most. The late Billy Graham once said, sabi niya learn to commit every situation to God and trust Him for the outcome. God's love for you never changes. No matter what problems you face or how unsettled life becomes. Sabi niya, hindi nagbabago ang pagmamahal ng Diyos sa'yo. Ikaw nagbabago, tayo nagbabago. Pero yung pagmamahal ng Diyos sa'yo, hindi nagbabago. Sa likod ng iyong mga kamaliang desisyon, sa likod ng mga kapalpakan mo sa buhay, sa likod ng mga hindi mo maintindihan ba't nagaganap ang mga nagaganap sa buhay mo ngayon, mahal ka ng Diyos. At di nagbabago po ang kanyang pagmamahal sa iyo. Let me close with 3 quotes once again. First is from Craig Groeschel. Sabi niya never let the presence of a storm cause you to doubt the presence of God. Huwag mong hayaan na ang presensya ng bagyo sa buhay mo ay maging dahilan na pagdudahan mo ang presensya ng Diyos sa iyo. I'm sharing this quote because this quote ministered to me so well. Na walang bagyong pinahintulutan ng Diyos sa pagdaanan natin na hindi na tayo sasamahan. I am with you always, ang sabi ng Panginoon. I will never leave you. I will never forsake you. Hindi mo kailangang ramdamin ang presensya ng Diyos. Dahil nangako na ang Diyos sa atin na I will never leave you, I will never forsake you. Sa tuwing, katulad po ng kapatid kong bunso na dinadialysis 3 times a week,
Pag nag-uusap kami sa telepono, at least once a week, like ko lang sinasabi sa kanya. Sabi ko sa kanya, wag mong kakalimutan, Malen, na sinasamahan ka ng Diyos. Okay? Ano man ang mga problema ang pinagdadaanan ho ninyo ngayon, wag mong kakalimutan na ang Diyos ni Jose, na hindi siya iniwan, hindi siya pinababayaan. Siya pa rin ang Diyos na sinasamahan ka. Ganda na sinabi rin po ng isang quote, hindi ko lang alam kung sino nagsabi, pero sabi niya, when God has selected you, it doesn't matter who else has rejected or neglected you. God's favor outweighs all opposition. Nangyari yan kay Jose. Sa mga magkakapatid, ang pinili po, for that season in life, ang pinili po ng Diyos ay walang iba kundi si Jose. Ano man ang promosyon, ano man ang demosyon sa kanyang buhay, ang mahalaga, sinasamahan siya ng Diyos. At pagkasama niya ang Diyos, walang oposisyong magtatagumpay sa kanya. Dahil ito po ay hindi patungkol kay Jose. Hindi ito patungkol sa iyo, sa akin. Patungkol ito sa plano, programa ng Diyos sa buhay mo. Last but not the least, si Dave Willis, sabi niya, faith is a choice, not a feeling. It means choosing to trust God even when life doesn't seem to make sense. Diba? Para bang, kung ako si Jose, sabihin ko, Panginoon, binigyan mo ako ng panaginip, minahal ako ng tatay kong si Jacob, binigyan ako ng magarang pananamit. Kinuwento ko lang naman ang panaginip ko sa aking mga kapatid, pinagigitan, pinagselosan nila ako, hinubaran, tinapon sa malalim na balon, balak na patayin, pinagkwartahan ako, binenta ako bilang alipin, Lord, nasaan ka, Lord? Ba't mo mangyari ito? Naging alipin ka ng isang nakakatakot na tao. By the way, pala ako sa isang pag-aaral ko, ang tawag ko kay Potiphar sa Egypt ay executioner. Siya ang nagbibigay ng senyales. Kung papatayin na, pahirapan, torturein na, dahil siya po ay head ng intelligence community, alam mo natin yan, o puputulan ng ulo ho yung tao. Ang naging amo niya, naging masungit na amo, pero ang pabor ng Diyos ay nasa kanya. Ma-promote siya, dahan-dahan, 5 taon. Hanggang siya ay nakusahan ng kasalanan di naman niya ginawa, nakulong. Pero wala tayong nabasang reklamo, wala tayong nabasang galit, wala tayong nabasang pagtuturo ng daliri laban sa Diyos, si Jose. Bakit to? Pinili niya akong magtiwala sa Diyos. No, miskin din naintindihan. Sabi nilang, Lord, pangit man o maganda, Diyos lang nakakaalam. Isang bagay lang alam ko, sinasamahan ako ng aking Diyos. Amen? Nalangin po tayong lahat. Panginoon, gawaran niyo kami ng pananampalataya na hindi mo kami iniiwan at pinababayaan. Bagkus, sinasamahan mo kami. Nararamdaman man namin o hindi, sinasamahan mo kami, O Diyos. At kailanman ay hindi mo kami pinababayaan. O dakilang Diyos, aming Ama. Hindi ko po alam ang mga pinagdadaanan ng bawat isang narito ngayon. Pero isang bagay lang po ang mahalaga. Sinasamahan mo kaming lahat. At sa ating panandaliang katahimikan, kung ikaw, kapatid, kaibigan, ay dumaraan sa mga pagkapagsubukan ng buhay, tila baga natutokso ko na rin magtanong, magalit, magtampo sa Diyos bilang tao, tandaan mo na ikaw ay sinasamahan ng Diyos. Maaring hinihintay lang ng Diyos na ikaw ay tumawag sa Kanya, magsabi ng pagtitiwala mo sa Kanya. I-surrender mo ang buhay mo at ang iyong sirkumstansya, ang iyong karanasan sa Kanyang mapagpalang kamay. Kaya sa panandaliang katahimikan, hinihiling ko, sa iyong kinauupuan, kausapin mo siya. Makipagniig ka sa Kanya.
Sabihin mo sa Kanya ang lahat ng iyong nararamdaman, ang lahat ng iyong kapigatian, ang lahat ng iyong mga kabalisahan, maging ang lahat ng iyong kasalanan. Kausapin po natin siya. Narinig mo, Panginoon, ng mga hinaing at panalangin ng iyong mga anak. Maraming salamat po dahil pinagtitibay niyo ang aming pananampalataya. Pinaglalalim niyo po ang aming pagtitiwala sa iyo. At pinagahari mo kami ng kapayapaan dahil sa iyong pangako na may Diyos. At ikaw na aming Diyos, kailanman ay hindi kami iiwan at pababayaan. Sa iyo po ang lahat ng kaluwalhatian at karangalan. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen.